How to create a Shopee store this 2026. Step-by-step beginner guide. Maraming nagtatanong sa akin kung paano ba talaga mag-set up ng Shopee store this 2026. Ano nga ba yung dapat unang gawin? At papaano gumawa ng store ng tama? Hindi yung kailangan mo pa dumaan sa mahabang trial and error. Kaya sa video na to, gagawin natin at ituturo sa inyo ang pinaka-simpleng steps para makagawa ng Shopee store. Walang hype, walang shortcut. Just practical tips para ma-set up mo agad ang store mo at makapagbenta ka na agad. Hindi ko lang basta ituturo sa inyo mga dapat gawin. Pero ipapaliwanag ko rin sa iyo kung bakit importante gawin to at ang mga common mistakes to avoid para hindi ka magsayang ng oras. By the way guys, kung hindi niyo pa ako kilala, I'm Rich Montan, founder of Ecom Accelerator. We help hundreds of Shopee stores reach millions in sales. Kaya kung seryoso ka sa pagsisimula sa e-commerce at ayaw mong magsayang ng oras, panoorin mo ang full video na to. Ready? Let's go! So first, ang pinakaunang step is of course, kailangan mo muna ng Shopee Store. Kung wala ka pa, sobrang simple lang. I-download mo ang Shopee app or pumunta ka sa website. After that, kailangan mo mag-sign up using your phone number or your email and verify with OTP. Sobrang dali lang ng step na to, pero so many new sellers nagkakamali na dito. Ang isa sa pinaka-common mistakes na nakikita ko ay ginagamit nila ang personal phone number or personal email nila. And that right there is a big mistake. It's better for you to create a dedicated email and dedicated phone number para sa e-commerce and your business. Kasi habang lumalaki ang store mo at bumebenta ka na, dito pumapasok ang mga alerts and notifications such as order place, violation, payouts, and system emails. Kapag halo-halo yan lahat sa personal account mo, nagiging magulo and you tend to overlook some alerts na importante. That is why I recommend na kailangan may dedicated email ka for your business. Remember, sa step pa lang na to, ang goal na natin is malinis, scalable, and clear na setup. That way, hindi ka naguguluhan at hindi nasasayang ang effort mo. So as early as now, I want you to be strategic and think like a big seller. Para kapag malaki na yung store mo at sobrang daming orders at notification, hindi ka maguguluhan at hindi mo kailangan mag-set up ng bago. Once na na-download mo na ang Shopee at nakapag-set up ka na, you need to go to Seller Center and click Start Selling. Dito mo naman isi-set up ang mismong seller account mo kung saan ka magbebenta at contact details. Sobrang importante ng mga information na to. So make sure na tama and precise ang mga nilalagay mo na detalye. Sobrang critical ng step na to kasi dyan magbabase ang mga logistics such as pick-up and returns at ang mga communication sa store mo. And let me give you guys a pro tip. Pagdating sa store name, huwag basta random agad. Iwasan mo yung mga spam or generic na pangalan. Huwag mong lagyan ng 123 or 555 sa dulo ng store name mo. As early as now, kailangan mo nang isipin ang long-term brand name and brand image mo. Yung madaling tandaan, madaling i-search at mukhang legit kahit maliit pa lang ang store. Kasi remember, even though maliit ka pa lang ngayon, our goal long-term is maging malaki ang store. That's why, sa simula pa lang, dapat mag-isip ka na ng store and brand name na magdadala kahit malaki na ang store mo. Tandaan mo, one of the reasons kung bakit nagdadalawang isip ang mga buyers tuwing bumibili sila, kundi dahil mukhang scam yung store dahil sa pangalan. Kaya sa step na to, dapat malinaw agad na professional ka at yung logo na ginagamit mo ay professional. So, ang next step naman ay ang pagpro-provide ng identification. Dito, hihingian ka ng Shopee ng mga IDs, business permits, at mga number. So, ang kailangan mong gawin dito ay i-verify ang lahat ng information na to. May mga cases rin na hihingi din ang Shopee ng additional business documents such as your DTI and BIR. So make sure naka-ready yan. Normal lang to guys, huwag kayong mabibigla kasi it's a part of the process for Shopee to verify na legit ka na seller. Ito rin ang dahilan kung bakit mas ligtas ang platform para sa mga buyers at para sa mga sellers. So kung bagong seller ka pa lang, make sure na naka-ready ang mga documents mo at mag-comply ka ng mabilis. That way, you can start selling immediately. After na na-fill up mo na ang lahat ng identification at mga details, papasok naman tayo sa payments. Sobrang importante nito kasi dito papasok yung mga pera, yung mga payouts, and yung mga settlements. Sa pagsiset up ng bank account na i-connect mo sa store mo with the name sa identification na you provided earlier. Kasi kung hindi yan tugma, sometimes there are situations na hinuhold pa ng platform yung mga payouts mo, which in turn leads to nasasayang na oras. Kaya instead of nagbebenta ka na at kumikita ka na,
nasa stock pa ang pera kasi mali or minadali mo ang crucial step na to. Next na kailangan mo namang gawin is to enable Shopee supported couriers. Ito yung mga JNT, mga SPX, and Flash Express. Kailangan mong ilagay ng precise at maayos yung pick up and return address mo. Dito pumapasok ang logistics ng buong store mo, kung saan ipipick up yung item, kung paano madedeliver sa buyer, and the entire process. Reminder lang, kung mali yung mga sineset up mo na address or hindi precise, sobrang sakit ng ulo. At sometimes, hindi na pick up on time ang mga products, which leads to penalties. At mas malala pa dyan, hindi na babalik minsan ang mga RTS. So make sure na magawa mo ng tama ang step na to. Once na magawa mo ng maayos ang 2-part na to, sobrang dali na lang ng mga natitirang parts. At makakapag-focus ka na agad sa pagbebenta at pagsiscale later on. Ngayong nagawa mo na ang lahat ng step na to, it's time for you to add and upload products. Dito na pumapasok ang pagbebenta ng items mo. Kaya sobrang importante ng part na to. I'm not just talking about uploading products. I'm talking about the whole visualization mula sa first photo to the last photo and the videos na ilalagay mo. All of these and doing these correctly will help you sell your first item that much faster. So first, kailangan mo munang mag-upload ng clear na product photo. Dapat merong multiple angles and good high quality lighting. Hindi pwedeng isang photo lang tapos hindi pa malinaw ang item. Kasi sa mata ng buyer, hindi mukhang legit or high quality ang product. Halimbawa, kung damit ang mga products mo, ipakita mo ang clear image na suot-suot ang damit na binibenta mo. Lagyan mo ng malinaw na size chart at ang iba't ibang sizes and color variants na available. Kung gadgets naman yan, lagyan mo ng mga functions and descriptions on the photo. So ngayon, magpapakita naman ako sa inyo ng sample ng high quality image na pwede nyong gamitin as inspiration. Ito at ito ang gamitin mong inspiration. Tandaan mo, sa e-commerce, hindi products ang nagbebenta. It's the visuals of the product. Kung hindi mo bibigyan ng bigat ang step na to, simula pa lang, you're already setting yourself up for failure. Remember, as a new seller, your presentation and visuals is everything. So make sure magawa mo to ng tama. After na-upload mo na ang photos, it's time for you to create and upload a short video. Usually, nasa 5 to 10 seconds. Featuring the product. Itong step na to, sobrang daming bagong seller. Skip agad. As a result, they leave so much potential and selling point sa mga customers. So kung bagong seller ka, make sure makagawa ka ng video at ma-upload mo sa product page mo. Sunod naman dyan, kailangan mong maglagay ng optimized na title. So many sellers, ang ekli ng mga titles na nilalagay nila sa products nila. Pagdating sa titles, yan ang opportunity para maging searchable ang product mo. Kaya gumamit ka ng mga keywords na usually gagamitin ng mga target buyers mo sa search bar. Ibigay mo lahat ng relevant details mula sa size, materials, colors, features at lahat-lahat na. Isipin mo na nagbebenta ka personally sa mga customers mo sa pamamagitan ng product title mo. Hindi mo pwedeng madaliin ang part na to kasi that is your silent sales people. The more optimized and more inclusive ang mga titles na ilalagay mo, magiging that much easier kahanapin ng customers mo. For new sellers, setting up your product page is the single most important thing sa success sa e-commerce. Kaya make sure to invest and properly do every listing. Huwag mong madaliin kasi it will cost you more headache in the future. Sobrang laki ng impact nito sa conversion rate at credibility ng store mo. After na ma-set up mo na ang product page mo, it's time for you to get reviews. Kasi isipin mo, kung walang reviews ang isang store, bibili ka ba? Of course not. That's the natural way of e-commerce. That's why as a new seller, sobrang importante na makakuha ka agad ng reviews. I recommend na mag-offer ka ng malaking discount and bagsak presyo sa simula para makakuha ka ng marami at magagandang reviews. Reviews are the single greatest way for you to generate social proof and trust. At kung marami kang reviews, mas mabilis mo mapapabili ang customers mo. And that right there is the way for you to get your first sale. To have high quality product listing and a lot of good reviews. Kung nakuha mo yung dalawa, I promise you, you will be able to reach hundreds of thousands, if not millions of sales online. Okay, ngayon na natapos mo na ang mga setup at ready na ang store mo, dito naman papasok ang mahirap na task, which is pagmamarket at pagbebenta.
Kasi when it comes to e-commerce, ang pagsiset up ng store is just 1%. And the other 99% ay ang pagmamarket ng store mo at paghahanap ng mga strategies that will help you sell. Dito pumapasok ang mga tools within platform to help you promote your product and store. Great examples are Shopee ads to help promote your product and drive traffic to your store. Pagsasali sa mga campaigns such as Double Digit and Payday para makapture ang surge in traffic during those days. Affiliate marketing program para makahanap ng mga other people to help promote your store and product. Pati na rin ang mga flash sale, discount promotions, and vouchers. Honestly, sobrang dami mong pwedeng gawin. And hindi ko na i-explain lahat yan in detail kasi sobrang haba at sobrang strategic. So if you want to know more about things like this, sobrang dami kong videos sa channel ko. So isa-isahin mong panoorin and I promise you, mas malaki ang chance mong bumenta kapag ginawa mo tong mga ito. Sobrang importante na alam mo kung paano i-leverage ang mga tools na to sa platform. And with this, makukuha mo ang 3 pillars to success sa e-commerce, which is traffic, conversion rate, and high average order value. Make sure to invest time and effort in understanding these things. Be strategic sa paggamit ng mga ito and calculate and know your numbers. Kasi sobrang importante din yan, guys, I promise. And remember, pagdating sa e-commerce, it's all about trial and error. Kailangan mo magsimula ng mabilis, mag-fail agad. That way, matututo ka at malalaman mo kung ano ang nag-work at ang hindi nag-work. And lastly, bago tayo matapos, I want to give you a few quick reminders para maiwasan mong sumakit ang ulo mo down the line. Number 1, hindi mo kailangan antayin ang perfect setup before ka mag-start. Sobrang daming sellers na sa stuck sa idea na dapat perfect or flawless agad ang setup nila. And the result, walang action, walang sales, at sobrang bagal nila magsimula. Tandaan, for e-commerce, ang mga nananalo ay ang mga mabibilis. So whether it be ads or your product listing, gawin mo na agad yan and optimize it later based on data. Number 2, content is everything. Hindi ka pwedeng nakarely lang on a single tool in platform. You need to create content, post consistently, and show up. That right there is the cheat code to winning in e-commerce. Pangatlo, everything fails if you don't have the right system. Kailangan may tamang inventory management ka, shipping setup, at follow-up process sa mga customers mo. Kailangan may structure ka na susuporta sa lahat ng ginagawa mo. That way, kapag nagsiscale ka na, hindi ka mahihirapan. And the fourth is, hindi ka dapat nakarely lang sa isang store. You need to diversify and create multiple accounts. That way, mas mataas ang chance mong mag-viral or mas mataas ang chance na sumabog ang isang listing or isang store mo. By having multiple stores, mas konti rin ang risk mo. Kasi remember, e-commerce is a business. May chance kang maban, may chance na mababa ang ratings mo, may chance na ma-take down ang products mo. At ang pinakahuli sa lahat, I want to give you the principle na kailangan meron ka kung gusto mong mag-start ng e-commerce this 2026. Start small, do it right, create systems, scale, and repeat. Yan lang ang 5 step na kailangan mong gawin, and I promise you, reaching millions of sales is not just impossible, it's guaranteed. Huwag mong i-overthink and stop waiting for the perfect moment. Momentum and learning is built during the process, not in the beginning. You need to take action now, and ang improvement, susunod yan automatically. And that right there is the fastest way for you to set up your store and start selling sa platform immediately. Now, I want you to comment start sa comment section kung bagong seller ka pa lang at gusto mong mas matuto pa sa e-commerce. I will choose one lucky winner and give a free store consultation para mas matulungan pa kita sa paglago ng business mo. If nagustuhan mo ang video na to and want to see more, make sure to like and subscribe sa channel ko. And as always, keep learning, keep growing, and I'll see you in the next video.